Okay, panoorin na natin to. Tila natatakot ata kay Davao Mayor Baste Duterte si DILG Secretary Abalos dahil ayaw nito ipatawag para pagpapaliwanagin kung bakit wala ito sa Davao City habang binabaha ang kanyang nasasakupan. Oo nga naman, bakit wala si Baste? Pag magandang, ganito kasi ang mga Duterte, pag maganda yung sa Davao, lahat ng maganda sa kanila. Bumaba yung criminality sa Duterte. Maganda yung pagpapatakbo sa bayan sa Duterte. Wholesale pag maganda. Pero pag pangit, ayan na. Ano na, sa ibang tao yan. Malaki masyado yung Davao. Sabi nga nung kaibigan nating rapper, pag may umiat sa banyo ng iba, kasalanan agad ng mga Duterte. Hindi yun yung point nun. Dapat kasi isipin nyo na may moral obligation ang mga Duterte pagdating sa Davao. Kasi kung walang Davao, walang Duterte. So kapag binabaha, dun ka lang. Huwag kang punta sa Tacloban, layo-layo pa ng eleksyon. Hindi, opinion lang naman. And si Abalos kasi, parating kino-call out yan itong si Baste. Ito, panoorin natin to. Dagang issue. DILG. I would like to get a comment from DILG. Maybe the president and what he thinks about this issue. Bakit ganon? Pagka kayo, pwede nyong i-call out si DILG Sec Benhur Abalos. Pero si Sir Abalos, parang hindi kayo pwedeng i-call out. Dapat i-call out nilang kayo. Kasi ang gusto ng iba, dito binabasa ko kasi yung comments dito sabi gusto daw nila ng show cause order. Wag na show cause order. Tanungin na lang, ask. So palagay ko kasi kaya hindi niya siguro pwedeng tanungin or ibigyan ng show cause order si Abaste. Malamang yan, may legal basis kasi yung show cause order Gets nyo yun? Pero ako, lalaki sa lalaki, di ba? Bakit ito? Meron bang etong ginawa ni Basti dito? Pakinggan natin paparin ko sa inyo From DILG. Ayan Maybe the president comment from DILG. I would like to get a comment from DILG. And maybe the president and what he thinks about. Yan, may legal basis ba na tanungin ng isang mayor kung bakit yun ang naging desisyon ng higher bureaucracy sa kanya? Yun lang yung point ko dun I mean, kung siya pwedeng ganyan-ganyanin ng DILG, dapat DILG din pwede siyang ganyan-ganyan din. Kung hindi man, kung wag niya show cause order may papel pa yan tanungan na lang. PM to PM. PM is the key. Ganun lang. Sabihin niya, hoy, Baste, ba't wala ka sa Tacloban? Tapos. PM is the key. Ganun lang. I mean, alam ko na it's the government. It has to be bureaucratic. Pero ang akin lang, kung si Baste pwede kayong ganyanin, dapat siya din pwede nyong ganyanin. Napaka-unfair. Yeah. Ay, nako. Tuloy. Ay, ano yung huling issue nila? May Romualdez rice daw. Sila meron din. Ayan, anong tawag dyan? Dutae bigas. Ay. Hindi nga, real talk. Kung wag na nating daan sa bureaucracy. Na lang, dibdiba na lang. Kung ikaw, pwede mong angas-angasan si Sir Abalos, dapat si Sir Abalos din. Tuloy na natin. Para mangampanya umano, ayon sa isang DILG memorandum, dapat nasa kanyang nasasakupan sa panahon ng kalamidad. Yan narinig niyo yun, dapat nandun sa sinasakupan sa panahon ng kalamidad, 'di ba? So grabe talaga yung nangyari sa Davao doon. Kaso nga lang, wala si Basti doon. Ganun kasi talaga, kaya nakaka-frustrate talaga itong storya nito sa mga Duterte. Kasi parang wholesale yung nangyayari. Kapag okay sa Duterte, kapag maganda sa Duterte lahat, kunyari, mababa yung criminality, di ba? Paulit-ulit yan. Pero yan kasi yung propaganda ng 2016 Ngayon na may chance na ang DILG na tanungin kung nasan si Baste nung mga panahon na binabaha ang Davao, kita mo naman, wala lang. Tinanggi niya na hindi niya daw pag-aanuhan ng show cause order. When clearly nasa memorandum na yung mga mayor should be there during the time of calamity or during the time of kahit rainy season na lang They owe it to Davao. Kung wala ang Davao, wala ang mga Duterte. The propaganda was clear back in 2016.
Andun ako, nakikinig ako noon. Hoy Abalos, natatakot ka ba sa mga Duterte? Hindi naman yan takot. Hindi naman yan takot. Malamang may legal explanation dyan si Sir Abalos. And I believe na he will do the right thing. Na pag sa tamang panahon, tatanungin niya rin si Baste. Ako, aabangan ko yun. Aabangan ko yun. Tatanungin lang naman eh. Kasi kita mo ito. Saan ba yun? Dito. Hindi naman kailangan talaga, wala namang karapatan si Baste na mag-ask ng comment kay Abalos na kasi syempre niya yan DILG yan sila ang it's the other way around. Kung kailangan mo mag-explain, pwede kang pag-explain ng DILG. Pero dito sa video na to, siya ang nagpapa-comment kay Abalos. Hindi dapat ganun Para kasing para siguro too much respect. I wanna give that. I wanna frame it as that. Pero pag para lang fair, kung pwede niyang gawin sa inyo yan, sir, dapat kayo din. Yun lang ang akin, pansin ko lang talaga. Tuloy na natin. Magbitiw ka na, natatakot ka ba sa mga Duterte? Kung takot ka, magbitiw ka na rin sa pwesto mo. Ako hindi. Tingin ko hindi siya takot sa mga Duterte. I think it's yun nga, too much respect. Pero sir, alam niyo yun, bilang leader ng DILG, huwag niyong hayaan na si Baste ay mag-angas-angas na lang. Kasi sobrang na yung kaangasan ng mga Duterte, totoo lang alam mo yun, ako disagree ako dun sa video na napanood natin kanina. What I wanna say is that it's better na kahit hindi siguro show cause order, kahit tanungin niya na lang wall to wall, ganyan, sa Facebook. Yo, Baste! Ganyan lang. Anong ginagawa mo sa Tacloban? Diba? Mala Black Rider style. Yun lang. Madali lang yun. Baka hindi pa pwede ba yun? Yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. I just want this folly ng mga Duterte na matigil. And wala nang iba ngayon sa gobyerno na pwedeng magtanong kay Baste kung hindi ang DILG secretary. Kaya niyo yan, sir. Suportado namin kayo sa pagtatanong sa mga Duterte. Ako, hindi ko naman pwedeng tanungin yan si Baste. Kasi hindi ko naman kilala. Hindi ko nga kami close niyan I will hope for the best kay Sir Abalos. At alam ko naman na hindi siya takot. Kuno. At tatanungin niya si Baste, isa lang, sir. Comment lang, sabihin niya lang, hoy Baste, ba't wala ka sa Tacloban? Layo pa ng eleksyon na. Hindi, joke lang. Hindi yan gagawin ni Abalos. Tanongin, pero pwede niyang i-PM. PM is the key. Hello? Gaganon lang. Hello? Baste? Ba't wala ka sa Tacloban? Ba't wala ka sa... di ba may memorandum na? Yun ang intindi ko kasi baka mali yung intindi ko na kailangan specific na kailangan yung mayor nandun or kailangan yung mismong mga official ng district na yun. Pero alam mo, umuulan kasi sa buong Pilipinas, okay? Kasama buong Davao City doon. Hindi mo masasabi kung kailan kung kailan ma-raise yung calamity sa ganitong mga panahon. So, it's best na nandun yung mayor. Safety is the key. Pero nasa Tacloban, medyo uminit lang ng onte, lumipad agad. Yun lang yung gusto kong malaman dito. Ako, hindi ko kino-question yung katapangan ni Sir Abalos. Matapang yan. Kaso nga lang talaga, kung pwedeng siyang angas-angasan ni Baste, dapat the other way around din. Yan ang, ewan ko kasi ang dami talagang takot sa mga Duterte. Kailan ba tayo titindig? Kailan? Ako gusto ko lang naman tanungin si Baste, why wala ka sa Kasi yan parang nagiging cosplayer ni Duterte. Hindi, real talk, para siyang cosplayer ni Duterte. Yung ni Mao Digong, di ba? Yung pananalita, yung mga policies, it's so Duterte. Minus the law degree. Ay. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, I would hope for the best kay Sir Abalos na tanungin. Tanungin nyo lang, sir. Gusto ko lang malaman kasi siyempre wala naman akong authority na tanungin si Baste, di ba? Kaya kayo meron. Kung hindi man show cause order, maybe just a friendly reminder.
from a friend ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung relationship nila personally. But I just want to know kasi may picture sila dito ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, malamang naging magtropa yan or friendly sila sa isa't isa. Hindi naman tropa to the extent na parang kami ano ba? Parang kami ng best friend ko. Yun lang naman, gege mga